Kabanata 1071. Hindi kami aalis. Gayunpaman, mula sa loob ng kanyang selda, hinawakan ni Tyr Summers ang kamay ni Xanthus Miriam at umiling. Xanthus, pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan, ngunit wala kaming balak na umalis sa sandaling ito. Ano? Napatingin si Xanthus kay Tyr na may pagtataka sa mukha. Sa pag-aakalang mali ang kanyang narinig, nagtanong si Xanthus, Brother Tyr, niloloko mo ba ako? Ngayong inaakala ng pinuno ng nayon at ng mga elder na kayo ay mga especially iya, tiyak na hindi kanila pakikitunguhan. Bakit gusto mo pa ring manatili dito? From the side, Cyrus Label teased, Xanthus, hindi ka ba natatakot na especially iya talaga kami na pinadala ng Dark Occult? Nang tumingin si Xanthus kay Cyrus ay may kakaibang tingin ang bumungad sa mga mata nito na hindi naman pinansin ni Tyr. Marahil, maliban sa pagkaawa sa kanila mula sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang dahilan kung bakit handang ipagsapalaran ni Xanthus ang labis upang mailigtas sila. Matigas niyang sinabi, maaaring hindi ka maniwala sa iba, ngunit ako, si Xanthus Miriam, ay naniniwala. Lubos akong nakatitiyak na kayong dalawa ay hindi mga especially iya na ipinadala ng Dark Occult. Nararamdaman ko ito sa aking mga buto. Sa pagtingin sa kung paano gumawa ng ganoong deklarasyon si Xanthus ng buong katapatan at kaseryosohan, nakaramdam ng kaunting katawa si Tyr. Malamang nabulag ng pag-ibig ang lalaking ito, di ba? Buti na lang at parehong hindi especially iya sina Cyrus at Tyr na ipinadala ng Dark Occult. Kung sila talaga ay mga especially iya ng Dark Occult, mapapahamak ni Xanthus ang kanyang buong nayon. Xanthus, umalis ka na. Walang gagawin sa amin ang leader mo, sabi ni Tyr. Ngunit, walang pero. Matapos ibalik ni Tyr at Cyrus ang antidote kay Xanthus, idinagdag ni Tyr, ibalik mo rin ang antidote. Ibalik mo kung saan mo ito kinuha. Habang hindi makapaniwalang nakatingin si Xanthus sa kanilang dalawa, bigla niyang napagtanto na napakalakas ng pagkakahawak ni Tyr, at bakas na nawala ang lason. Kuya Tyr, Ate Cyrus, hindi ka ba nalason? Tanong ni Xanthus. Nakalimutan mo na ba na ako rin ay isang Kadoko practitioner sa aking sarili? Paanong posibleng gawin sa atin ng kusang Kadoko poison na ito? Nakangiting sagot ni Cyrus. Isang tulalang Xanthus ang pumupuri sa kanya, sinabing, Sister Cyrus, napakalakas mo. Maaalis mo pa ang napakalakas na Kadoko na personal na ginawa ng aming hari. Ngumisi si Cyrus. Ito ay makapangyarihan lamang sa iyong pangunawa. Buti na lang at hindi sinabi ni Cyrus kay Xanthus na hindi pa nalason si Tyr ng Kadoko noong una. Kung alam niyang ang isang napakalakas na Kadoko mula sa kanyang pinuno ay nabigong saktan si Tyr kahit kaunti, hindi masasabi kung gaano kagulat si Xanthus. Dahil kaya mong iwaksi ang pinakamakapangyarihang Kadoko cast ng aming pinuno, sapat na upang ipahiwatig na hindi ka mga especially iya na ipinadala ng Dark Occult. Kung tutuusin, kahit na pumunta rito ang Dark Occult Bishop, hindi niya magagawang iwaksi ang Kadoko cast ng aming hari. So, paano kayo magiging mga especially iya? Pagkasabi noon, idinagdag ni Xanthus, pupunta ako at sasabihin ko sa hari at sa iba pa na kayong dalawa ay hindi mga especially iya. It's okay, Xanthus. Your king has his reasons for keeping us here. Huwag ka nang mag-alala. We are willing to wait here, ani Tyr. Ngunit, huwag kang mag-alala. Kung gusto talaga naming lumabas, sa tingin mo ba may makakapidyaw sa amin sa baryo mo? Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, gumawa si Tyr ng isang paglaslas gamit ang kanyang kamay, dahilan upang mahati ang bakal na lock ng pinto ng kanyang selda. Ito. Huminga ng malamig na hangin si Xanthus. Kung gaano kalakas ang taong ito para magawa iyon. Ang ginawa lang ni Tyr ay lumampas sa worldview ni Xanthus. Xanthus, umalis ka na agad. Huwag kang mag-alala sa amin. Kung magkaibigan ang tingin mo sa amin, gawin mo ang sinasabi namin. Well, okay. Sa wakas ay nakompromiso si Xanthus. Parang kalabisan talaga ang ginagawa niya ngayon. Sumaludo siya kay Tyr at muling sinulyapan si Cyrus bago tumalikod at lumabas ng selda. Sa hindi sinasadya, natano din ni Cyrus ang likod ni Xanthus habang paalis. Nag-aatubili na bawiin ang kanyang tingin, hindi niya inalis ang tingin sa kanya ng mahabang panahon. Nang makita ang pagmumukha ni Cyrus, hindi napigilan ni Tyr na matawa. Cyrus, nahuhumaling ka ba sa kanya? Mukhang maganda naman itong biyaheng ito sa Northern Rafinesque. Baka sakaling matulungan kita para dito ang kasal mo, pabirong sabi niya.
Bumalik sa dati niyang malamig na ugali, pinandilatan ni Cyrus si Tyr. Boss, ano bang pinagsasabi mo? Haha. Tumawa si Tyr at hindi na umimik pa. Kung ginamit niya ang kanyang cellphone para kunan ang ekspresyon ni Cyrus kanina at ipost sa internet ng Regal Palace, siguradong malaglag ang panga ng ibang general at hari ng Regal Palace sa gulat. Sapagkat walang sino man ang mag-aakala na ang Diyosa ng pagkawasak, na natakot sa lahat ng mga general ng Regal Palace, ay may napakalambing na panig. Kasunod nito, nagpatuloy sina Tyr at Cyrus sa piitan habang hinihintay nila ang susunod na hakbang ng pinuno ng nayon. Noong una, inakala ni Tyr na mas maagang darating sa kanila si Haring Meryem. Hindi niya inaasahan na ilang araw silang makulong. Araw-araw, maliban sa taong nagdala sa kanila ng pagkain, walang ibang dadaan. Maya-maya, dumating ulit si Xantes, gusto pa ring tulungan sina Tyr at Cyrus na makalabas sa piitan. Ngunit, muli, tinanggihan ng dalawa ang kanyang alok. Makalipas ang ilang araw, hindi na nagpakita si Xantes. Marahil ay nakatagpo siya ng ilang mga pangyayari. Pagkalipas ng 5 araw, sa wakas ay nagkaroon na rin si Cyrus. Ang sabi niya, Boss, 5 araw na, pero wala pa ring pinapadala sa atin si Haring Meryem. Sa tingin ko baka may balak silang ikulong tayo dito hanggang sa mamatay tayo. Bagamat may sapat na pasensya sina Tyr at Cyrus sa simula, sa ngayon, naubos na nga ang pasensya ng dalawa. Noong una, inakala ni Tyr na darating si Haring Meryem at ang iba pa para hanapin sila. Kahit na pinaghihinalaan nila na si Tyr at Cyrus ay mga especially iya, kailangan nilang magpadala ng isang tao upang magtanong o labis na pahirapan ang dalawa upang makakuha ng pag-amin, ngunit wala ito. Pinakulong lang nila sina Tyr at Cyrus na walang ginagawa sa kanila, na hindi kakayanin ng sinuman sa kanilang sapatos. Nakasimangot si Tyr habang tinitignan ang oras sa phone niya. Dapat ay tanghali na ngayon. Maghintay pa tayo ng 6 na oras. Kung hindi pa dinala ni Haring Meryem ang kanyang mga tao sa pagtatapos ng araw, lumabas na lang tayo. Okay. Pumayag naman si Cyrus. Naubusan na ng pasensya si Tyr. 5 araw na silang nakakulong dito. Kung sinadya ni Haring Meryem na ipagpatuloy sila dito, hindi na makapaghintay si Tyr. Pagdating ng oras, kailangan nilang bumaling sa kanilang huling paraan lumaban sa kanilang paraan palabas, hulihin si King Meryem, at pilitin ng Maddex Village na ibigay ang Holy Ice Silkworm. Gayunpaman, hindi na kinailangan pa ni Tyr at Cyrus na maghintay hanggang alas 6 ng gabi dahil sa wakas ay nabuksan na ang gate ng selda bandang alas 3 ng hapon. Kasama ang dalawang matanda, pumasok si Haring Meryem mula sa labas. Kabanata 1072. Nagpahayag ng kanilang tunay na layunin. Sa wakas, parehong tumayo sina Tyr Summers at Cyrus Label at napatingin sa gate ng dungeon. Sa oras na ito, si Haring Meryem o ang dalawang matanda ay hindi nagpakita ng anumang bakas ng puot sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay tila napakadali. Kasabay nito, may bakas din ng awkwardness sa kanilang mga mata. Habang naglalakad sila papasok sa selda, isa sa mga matatanda ng Maddex ang naglabas ng susi at binuksan ang mga pinto ng selda ni Tyr at Cyrus. I'm deeply sorry to you two. Marami na kayong pinaghirapan. Sabi ng matanda. Nanatiling kalmado si Tyr at Cyrus at napanatili ang kanilang kalmado. Nakatitig lang sila ng diretso kay Haring Meryem at sa dalawang matanda. Awkwardly ngumiti ang hari habang sinasabi, I'm very sorry. Kasalukuyang nasa critical period ang awayan sa pagitan ng Maddex Village natin at Dark Occult. Kaya, para sa kaligtasan ng nayon, kinailangan naming gawin itong kinakailangang pag-iingat. Ngayong napag-usapan na namin ang lahat, alam namin na kayong dalawa ay hindi maaaring maging mga especially iya na ipinadala ng Dark Occult. Talaga, naintindihan mo ng malinaw ang lahat. Ibinaba ni Tyr ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang malabong arko. Sarkastikong tanong niya, paano mo malinaw na nalaman ang buong bagay, Haring Meryem? Nagmamadaling sumagot si Haring Meryem, ibinalita sa amin ni Xantes ang iyong sitwasyon ilang araw na ang nakakaraan. Hindi ko inasahan na si Miss Label ang nagtataglay ng ganoong kalaking kakayahan. Kaya pa niyang palayasin ang aking pinakamakapangyarihang kadoko. Kung kayo ay mga especially iya na ipinadala ng Dark Occult, magagawa ninyo. Wala akong ganoong kalakas na kakayahan. Noong sinabi ni King Meryem, medyo naasar si Cyrus. Haring Meryem, dahil alam mo na hindi kami mga especially iya ng Dark Occult, bakit hindi mo kami pinakawalan noon? Saway niya, patawarin mo kami.
Ginawa namin ito upang matiyak na ang lahat ay nasa ligtas na bahagi. Gayon din, ang dahilan kung bakit kailangan naming panatilihin kayong dalawa dito sa maraming araw ay dahil kami ay nagpapatakbo ng isang pagsubok, paliwanag ni Haring Miriam. Isang pagsubok? Parehong natarante sina Tyr at Zyrus. May iba pa bang misteryo na nakatago sa loob ng piitan na ito? Maaari pa nga kayong sumubok kung especially iya kami o hindi. Oo naman. Sa kaway ng kamay ni Haring Miriam, agad na nagtungo ang dalawang matanda sa isang sulok ng piitan, kung saan mayroong isang malaking tumpok ng makapal na dayami. Inalis nila ang dayami mula sa sulok, na nagpapakita ng makapal na patong ng tela sa ilalim. Nang ikalat ang tela, talagang natatakpan ito ng makapal na patong ng mga ahas, insekto, daga, at langgam. To be precise, hindi na sila ordinaryong nilalang, kundi kadoko. Pino sila ni Haring Miriam sa pamamagitan ng kakaibang paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Napatingin sina Tyr at Zyrus sa malaking pile ng kadoko creatures doon. Okay naman si Zyrus, pero nakaramdam si Tyr ng pamamanhid at pagkatusok sa kanyang anit nang tingnan niya ito. Ipinaliwanag ni Haring Miriam, ang ganitong uri ng kadoko ay espesyal na pino namin para mag-target ng mga especially iya mula sa Dark Occult. Ang masasamang kadoko practitioner ng Dark Occult ay dalubhasa sa pagsasanay ng masamang kadoko. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga katawan ay nagsisimulang magdala ng masamang aura. Ang mga kadoko na nilalang na ito na nilinang namin ay espesyal na pinupuntirya at inaatake ang mga masasamang aura tulad niyan. Hanggat mayroon kang masamang aura, ang mga kadoko na nilalang na ito ay lalabas sa tela at aatake sa iyo. Ngunit 5 araw na ang nakalipas, at nananatili pa rin sila doon ng masunurin, ganap na hindi gumagalaw. Ito ay nagpapakita na kayong dalawa ay walang kinalaman sa Dark Occult. Ang mga ganitong bagay ay medyo napakahiwaga, ngunit si Maddox Kadoko ay palaging napakahiwaga. Kaya naman, hindi nag-overthink si Tyr. Sa kabaligtaran, sinilip ni Zyrus ang mga nilalang na kadoko. Hindi nakakagulat na naamoy niya ang isang uri ng hindi matukoy na amoy sa selda mula nang pumasok sila sa piitan. Kasabay nito, nagtaka rin siya kung bakit ang nayong Maddox na ito ay magiging napakamakatao na maglalatag ng napakakapal na patong ng dayami para sa mga bilanggo sa kanilang piitan. Ngayon, sa wakas ay naisip na nila ito. Ginawa ng mga angkan ng Maddox ang lahat ng ito para pagtakpan ang mga nilalang na kadoko. Hindi nagtagal, pinakawalan ni Haring Miriam sina Tyr at Zyrus mula sa piitan. Upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad, naghanda si Haring Miriam ng isa pang sulo-salo upang aliwin sina Tyr at Zyrus. Sa piging, si Haring Miriam at ang mga matatanda ng nayon ay mas palakaibigan sa dalawa. At syempre, hindi na nila lason muli ang kanilang alak sa kadoko. Pagkatapos ng lahat, tinulungan ni Tyr at Zyrus ang Maddox Village na harapin ang bangkay ng kadoko. Dahil ang hari ay naglagay sa kanila sa pagsubok at napatunayan ang kanilang kawalang kasalanan, hindi na kailangang sabihin, ang duo ay nakatanggap ng pinakamataas na antas ng kagandahang loob. Habang kumakain siya, paminsan-minsan ay sumulyap si Zyrus. Bagamat ito ay isang maliit na kilos, nakikita ni Tyr ang kanyang sarili. Siguradong hinahanap ng babaeng iyon si Xanthus Miriam. Sa pangkalahatan, ngayong nakalaya na ang dalawa sa kanila, dapat si Xanthus ang unang pumunta sa kanila ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi pa nila siya nakikita hanggang ngayon, na medyo kakaiba. Nahihiya namang magtanong si Zyrus, pero walang ganoong reserbasyon si Tyr. Tinanong niya kaagad, Haring Miriam, nasaan na si Xanthus? Tinuturing namin siyang kaibigan. Bakit hindi mo siya tawagan para uminom? Sumagot si Haring Miriam, wala si Xanthus sa nayon ngayon. Natuklasan namin ang landas ng ilang mga disipulo ng Dark Occult sa labas. Nakadala siya ng ilang tao doon kahapon para tingnan ito at hindi pa bumabalik. Pero huwag kayong mag-alala, pagbalik niya, hahayaan ko siyang pumunta para makita ka. Sounds good? Sagot ni Tyr. Tila umabot sa kritikal na yugto ang labanan sa pagitan ng Maddox Village at Dark Occult. Kaya, ang sitwasyon ay mahirap sa sandaling ito. Sinabi ni Haring Miriam, dahil matagal na kayong gumaling sa lason ng kadoko ngunit handa pa rin kayong manatiling nakakulong sa piitan, sa palagay ko ay wala kayong intensyon na makipag-away sa ating Maddox Village. Given your ability, it's probably not so easy for us to trap you too. I have a doubt in my mind. I am not sure if I should say it. Habang si Haring Miriam ay nagbuhos ng kanyang lakas ng loob sa lawak na ito, hindi sinasabi na naunawaan ni Tyr kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ibinaba ni Tyr ang wine glass sa kamay niya. Alam niyang umabot na sa kritikal na sandali ang kanyang paglalakbay. Haring Miriam, pakiusap ipahayag mo ang anumang pagdududa na nasa iyong isipan, diretsyong sabi niya. Huminto ang hari bago siya nagpatuloy, hindi kayong dalawa ang magkaaway ng aking Maddox Village. Gayunpaman, imposible rin para sa inyo na maglakbay ng libu-libong milya para lang pumunta dito partikular na upang matulungan ang aking Maddox Village na harapin ang Dark Occult. Sa makatuwid, nais kong malaman ang tunay mong layunin sa pagpunta sa aking nayon. Saglit na natahimik si Tyr na para bang naglalaan ng oras para pumili. Nagpatuloy si Haring Miriam, ngayong tinatrato ka ng ating Maddox Village bilang mga kaibigan, marahil ay maaari mong kausapin ako tungkol sa anumang mga paghihirap na maaaring kinakaharap mo. Okay. Sa pag-unlad ng mga bagay hanggang sa puntong ito, walang balak si Tyr na patuloy na itago ang kanyang tunay na layunin. To be frank, totoo na dumating kami sa Maddox Village na may layunin sa pagkakataong ito. Anong layunin? Tanong ni Haring Miriam. Ipinaliwanag ni Tyr, ang Holy Eye Silkworm. Pumunta kami dito para hanapin ang Holy Eye Silkworm relic mula sa 100 taon na ang nakakaraan. Nabalitaan ko ito mula sa aking amo. Sinabi niya sa akin na ang iyong angkan ay ang huling mga inapo ng komunidad ng Hymenoptera mula sa 100 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, ang Holy Eye Silkworm ay dapat na matatagpuan sa iyong Maddox Village, dito sa Northern Raffenesque. Kabanata 1073. Sa mainit na pagmamadali, nang bigkasan ng mga salitang Holy Eye Silkworm, hindi lang ang ekspresyon ng mukha ni Haring Miriam ang nagbago, pati na rin ang ekspresyon ng mga matatandang nakaupo sa tabi niya. Sa isang sandali, ang kapaligiran sa lugar ay tila biglang nagyelo. Naramdaman pa ni Tyr Summers ang bakas ng pagpatay na intensyon sa paligid niya. Pinipigilan ni Haring Miriam ang pagkabalisa na naramdaman sa kanyang puso at pilit na pinapanatili ang kanyang sarili na kalmado at mapayapa. Kuya Tyr, bakit mo hinahanap ang Holy Eye Silkworm? Hindi itinago ni Tyr ang kanyang intensyon at tapat na sinabi, nakoma ang aking asawa sa isang partikular na dahilan. Tanging ang Holy Eye Silkworm lang ang makakapaggising sa kanya mula sa kanyang pagtulog. Kaya, kinailangan kong pumunta sa inyong nayon para hanapin ang relic. Kaagad pagkatapos noon, pinunan din sila ni Tyr sa ilang background story tungkol sa kanya at kay Winifred Zia. Matapos marinig ng lahat ang kwento ng mag-asawa, naramdaman ni Tyr na tila naglaho na naman ang pahiwatig ng pagpatay na hangarin kanina. Tila naantig si Haring Miriam at ang mga matatanda sa kwento ni Tyr. Ilang sandali, marami sa mga naruroon ang natahimik. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nagpakawala ng buntong hininga si Haring Miriam. Brother Tyr, ang Holy Eye Silkworm ay talagang isang sagradong relic ng komunidad ng Hymenoptera 100 taon na ang nakararaan. Ngunit kahit noon pa man, ang kadoko na ito ay umiiral lamang sa mga alamat, lalo pa ngayon. Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunat ang noo ni Tyr. Nagpatuloy si Haring Miriam, narinig kong ang binanggit ng aking lolo ang Holy Eye Silkworm noon pa man. Ngunit, wala nang ganoon sa aking Maddox Village ngayon. Nataman si Tyr. Wala ka. Oo, walang ganoon, matigas na sagot ni Haring Miriam. Lahat tayo na naruroon ay narinig lamang ang tungkol dito at hindi pa nakita ang bagay na ito. Ang mga matatandang naruroon ay tumango rin at nakipag-usap. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang kawalan ng kakayahan sa pagbibigay ng tulong upang mahanap ang Holy Eye Silkworm. Ang mga taong ito ay hindi mukhang nagsisinungaling. Kung tutuusin, ang maalamat na sagradong relic na ito ay palaging misteryoso. Sa katunayan, kahit si Tyr ay nahirapang paniwalaan na umiiral ito sa Maddox Village ngayon. Gayunpaman, sinabihan siya ni Beggar King na narito ang Holy Eye Silkworm, kaya dapat narito ito. Si Tyr ay may lubos na pananalig sa mga salita ni Beggar King. Posible rin na itinuring ito ni Haring Miriam at ng kanyang mga tao bilang isang banal na relic. Sa makatuwid, ayaw nilang ibigay ito, at sadyang sinabi sa kanya na wala silang anumang ganoong bagay. Hindi napigilan ni Tyr dito. Upang mailigtas ang kanyang asawa, gagawin niya ang lahat ng paraan para makuha ang Holy Eye Silkworm kung kailangan niya. Kasama na doon ang ganap na pakikipagtalo sa Maddox Village, sa pilitang pagsupil sa nayon, at pagpilit sa kanila na ibigay ang relic. Wala ka ba talaga? Tanong ni Tyr. Wala, matigas na sagot ni Haring Miriam. Paliwanag pa niya, Brother Tyr, ang Holy Eye Silkworm ay isang maalamat na sagradong bagay.
Kung mayroon tayo nito, sa mga kasalukuyang kakayahan na taglay natin, tiyak na hindi natin ito masusugpo. Kaya, imposibleng magsinungaling tayo. Kumunat ang noo ni Tyr. Habang pinag-iisipan pa niya kung hahampasin ba niya o hindi ang mga taong ito, isang taga-nayon ang sumugod mula sa isang lugar sa labas. Aking hari, may nangyaring masama. Ang aming mga clansmen ay nagkakaroon ng isang mahusay na pakikipaglaban sa Dark Occult sa Mossy Hill. Ang ating mga tauhan ay dumanas ng malaking pagkatalo. Mangyaring magpadala ng mga reinforcement team upang suportahan ang aming mga kapatid. Ano? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagmamadaling tumayo si Haring Miriam at nagtanong, ano ang nangyayari? Ipinaliwanag ng taga-nayon, 2 Dark Occult Guardians ang nagpakita sa Mossy Hill. Hindi namin sila kalaban. Namatay sa labanan ang 2 matatandang kasama namin. Si Brother Xanthus at ang iba pa ay napapaligiran na ngayon ng mga alagad ng Dark Occult. Maaaring mahuli ang ating mga kapatid anumang oras. Kung hindi tayo magpapadala ng isang tao upang mapawi ang pagkubkob, natatakot ako na ang kanilang buhay ay nasa malaking panganib. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nagmamadaling sinabi ni Haring Miriam kay Tyr, Kuya Tyr, Miss Labelle, may krisis na nagaganap sa Madex Village natin. Pagpasensyahan mo na lang ako na hindi na ako makapag-ingat sa inyong dalawa. Dahil doon, nagmamadaling lumabas si Haring Miriam at ang isang grupo ng matatanda ng Madex Village. Hindi nagtagal, nawalan ng laman ang bulwagan, si Tyr at Xyrus Labelle lang ang naiwan doon. Sa pagkakataong ito, medyo na-distract si Xyrus. Xyrus, anong iniisip mo? Tanong ni Tyr. Ay, wala naman masyado, boss. Nagmamadaling umiling si Xyrus. Boss, sabi ni King Miriam na wala dito sa Madex Village ang Holy Eye Silkworm. So, ano ang susunod nating gagawin? Kinusot-kusot ni Tyr ang kanyang mga mata at sinabing, Xyrus, I can sense na hindi mo iniisip ang Holy Eye Silkworm ngayon. Boss, anong pinagsasabi mo? Hindi ko iniisip yung Xanthus na yan. Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay biglang napagtanto ni Xyrus na mali pala ang sinabi niya at napatikom agad ng bibig. Napabuntong hininga si Tyr. Girl, ikaw ang tipikal na halimbawa ng pag-amin ng hindi pinipilit. Tumayo si Tyr, biglang naging seryoso si Tyr at sinabing, bagaman hindi tayo obligadong tulungan ang Madex Village na labanan ang Dark Occult, kaibigan natin si Xanthus. Siya ay nasa malaking problema ngayon. Dapat nating puntahan at tulungan siya anuman ang mangyari, tama. Xyrus, tama ka. Tuwang-tuwa na tumayo si Xyrus. Pagtayo pa lang niya, naramdaman niyang medyo pabigla-bigla ang ugali niya, kaya dali-dali niyang idinagdag, Boss, you have the final say in the matter. Haha. Binigyan ni Tyr ng makahulugang tingin si Xyrus at nang aasar, Tere na Xyrus. Kung pwede lang, papakasalan kita dito. Namula ang magandang mukha ni Xyrus habang saway, Boss, ano bang pinagsasabi mo? Buntong hininga. Tinapos ni Tyr ang kanyang buntong hininga sa isang mahabang paghinga. Ang propesyon ng Kedoko practitioner ay talagang sobrang nakakatakot sa mata ng marami. Napakaganda at napakaganda ni Xyrus. Gayunpaman, ang mga iyon sa Regal Palace ay palaging nananatiling malayo sa kanya. Kung matutulungan ni Tyr si Xyrus na mahanap ang kanyang kapareha sa buhay sa kanilang paglalakbay, ito ay talagang isang magandang bagay. Sabay na lumabas ng hall si Tyr at Xyrus at lumabas. Sa oras na ito, si Haring Miriam ay abala sa pag-uuto sa kanyang mga tropa sa ibabaw ng isang dam sa labas. Nang malaman niya na ang kanilang kaaway ay nagpadala ng 2 tagapag-alaga, sa una ay sinadya niyang personal na sumabak sa labanan, ngunit kalaunan ay pinag-usapan ito ng isang grupo ng mga matatanda. Bilang pinuno ng Madex Village, tiyak na hindi nararapat para kay King Miriam na magtungo ng mabilis at makipaglaban sa Dark Occult. Kung nakatagpo siya ng anumang uri ng aksidente, ang Madex Village ay magiging walang pinuno. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa huli, kinailangan ni Haring Miriam na pagkalmayan ang sarili. Kaagad, inutusan niya ang 3 matatanda ng nayon na sumugod sa Mossy Hill, na sinamahan ng higit sa 30 elite na mandirigma ng Madex Village. Dahil walang kalsada mula sa nayon patungo sa Mossy Hill, hindi ma-access ng mga sasakyan ang liblib na lugar na iyon. Sa makatuwid, ang mga kabayo ay inihanda para sa kanilang paglalakbay, upang sila ay makarating doon sakay ng kabayo. King Miriam? Sabi ni Tyr, sabay lakad kasama si Xyrus. Haring Miriam, mangyaring maghanda ng 2 kabayo para sa amin ni Xyrus. Gusto naming sumama sa kanila.
Nagulat si Haring Miriam. Halatang hindi niya inaasahan na kusang mag-aalok ng tulong sa kanila sina Tyr at Xyrus. Marahil dahil sa usapin tungkol sa Holy Eye Silkworm, si Haring Miriam ay nagkikimkim pa rin ng ilang uri ng awkwardness sa oras na ito. Ang sabi niya, Brother Tyr, delikado ang paglalakbay na ito. Hindi kayo ang mga tao ng aking Madex Village. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang iyong buhay para sa aming nayon. Dapat kang manatili dito, malayo sa anumang panganib. Kabanata 1074. Mossy Hill. Sinabi ni Tyr Somers, huwag kang mag-alala, Haring Miriam. Natural, mayroon tayong paraan para protektahan ang ating sarili. Taos-puso kaming tinatrato ni Xantes at tinuturing kaming mga kaibigan. Dahil sa pagiging genuine niya, syempre, kailangan naming pumunta doon ni Xyrus para iligtas siya kapag may problema siya. Napaka-urgent ng sitwasyon. Hindi mo na kailangang magsabi pa. Mangyaring mabilis na maghanda ng mga kabayo para sa aming dalawa. Dahil sa sitwasyon, hindi na nagsalita pa si Haring Miriam. Dahil sina Tyr at Xyrus Lebel ang nagkusa na mag-alok ng kanilang tulong, wala siyang paraan para tumanggi. Isa pa, naintindihan niya ang mga kakayahan ni Tyr at Xyrus. Kung hahayaan niya silang makapunta, walang alinlangan na malaki ang papel nila sa labanan. Sige, payagan mo akong magpasalamat sa inyong dalawa ng maaga. Ihanda ang mga kabayo. Dalawang taga-nayon ang tumulong sa pagdala ng mga kabayo para kina Tyr at Xyrus. Sumakay silang dalawa sa kanilang mga kabayo at sinundan ng iba habang sabay silang lahat patungo sa Mossy Hill. Ang burol ay matatagpuan din sa paanan ng Raffenest Peak, ngunit ang bundok mismo ay napakalaking. Medyo malayo ang pagitan ng kanilang destinasyon at Madex Village. Sa oras na ito, isang mahusay na labanan ang natapos sa Mossy Hill. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng mga detalye na iniulat kay Haring Miriam. Ang Madex Village ay nagtamo ng matinding pagkatalo sa mahusay na labanan sa Mossy Hill. Sa simula ng labanan, ang magkabilang panig ay may mga 50 hanggang 60 mandirigma. Sa una, ang magkabilang panig ay pantay-pantay. Ngunit, pagkatapos gumamit ang Dark Occult ng iba't ibang masamang kadoko at kahit na naglabas ng isang uri ng makamandag na gas laban sa kanila, nawala ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa Madex Village sa loob ng maikling panahon sa ilalim ng shroud ng nakakalaso na gas. Pagkatapos noon, walang awa silang kinatay ng Dark Occult. Sa 50 tao, halos kalahati sa kanila ang namatay sa labanan, kabilang ang 2 matanda. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Xantes Miriam ang isang grupo ng 12 lalaki upang patayin ang kanilang paraan palabas sa pagkubkob, at ngayon ay tinutugis ng Dark Occult. Napakalaki ng Mossy Hill. Gaya nga ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, puno ito ng mga mossy na bato. Kasabay nito, dahil sa mga espesyal na geological na kadahilanan, kahit na ang araw ay sumikat ng maliwanag sa tanghali, ang Mossy Hill ay hindi nakakuha ng anumang sikat ng araw. Medyo umaambon ang buong lugar. Sa oras na ito, mayroong isang itim na gas na umaaligid sa lokasyon kung saan naganap ang labanan sa Mossy Hill ngayon. Ang nakalalasong gas na inilabas ng Dark Occult kanina ay malamang na isang espesyal na uri ng masamang kadoko na na-refine sa pamamagitan ng masasamang paraan. Ang mga epekto nito ay lubhang nakamamatay. Mayroong 12 ng mga katawan na nakahandusay sa lupa, na karamihan sa kanila ay mga mandirigmang Madex. Kakaunti lamang ang mga katawan ng mga miyembro ng Dark Occult. Masasabi ng isang tao na ang panig ni Dark Occult ay hindi nakaranas ng maraming pagkalugi, dahil sa tiyak na makamandag na gas na kanilang pinakawalan ngayon. Sa oras na ito, 12 Dark Occult disciples ang gumagala sa Mossy Hill. Ang mga damit na sinuot nila ay hindi gaanong naiiba sa mga taga-nayon ng Madex, ngunit ang kabuuang kulay ng kanilang mga damit ay itim na tinta. Gayon din, ang lahat ng mga taong ito ay may mas marami o mas kaunting tato sa kanilang mga katawan ng kakaibang mga totem, at isang masamang aura ang bahagyang napapansin mula sa kanila. Nangunguna sa kanila ang isang lalaki at isang babae. Mataba at pandak ang lalaki, maraming bukol ang nakatikip sa mukha. Sa pangkalahatan, siya ay tumingin na napaka nakakatakot. Tuloka ang pangalan niya, at isa siya sa 5 tagapangalaga ng Dark Occult. Sa matalim na kaibahan sa Toad, ang babae ay may isang hindi kapani-paniwalang figure at mukhang napaka-sexy. Ang kanyang mga tampok ay kaakit-akit at kaakit-akit din. Ang tanging nakakapagpakilig sa mga tao ay ang malaking ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Itim ang katawan ng malaking ahas na iyon. Ang lapad nito ay kasing kapal ng palso ng isang binatilyo noong junior high school.
Nakabalot sa katawan ng babae habang sumirit ito ng masama, gumawa ang ahas ng isang nakakatakot na tanawin. Ang pangalan ng babae ay Viper. Bilang isa pa sa 5 tagapangalaga, ibinahagi niya ang parehong katayuan bilang Toad sa Dark Occult. Ang labanan sa Mossy Hill ay pinangunahan ng dalawang ito. Maraming Maddox ang napatay namin sa labanang ito. Napakalaking tagumpay, sabi ni Toad. Nasa mabuting kalagayan si Toad habang nakatitig sa mga bangkay ng mga taong Maddox sa lupa. Nang tumawa siya, makikita sa bibig niya ang nakakadiri na dilaw na uhog. Ang lalaking ito ay tunay na kahawig ng isang Polaka. Kung may mga halimaw sa mundong ito, ang Polaka ay dapat na isang Polaka na halimaw na nagbagong anyo sa anyo ng tao. Masyado pang maaga para tumalon sa tuwa. Sinaman ng tingin ni Viper si Polaka. Ang Xantes na iyon ay tumakas lang sa Mossy Hill kasama ang kanyang mga tauhan. Ang priority ng ating misyon ay ang harapin siya. Walang paraan na maaari nating hayaan siyang makatakas. Bagay talaga ang Black Scorpius na yon. Hanggang sa hinayaan niyang masira ang bangkay ng Kadoko sa kamay ni Xantes. Ano iyon? Naging mataimtim din ang ugali ni Toad, at sinabi niya, ang Dark Smoke Kadoko na ibinigay sa atin ng obispo sa pagkakataong ito ay higit sa lahat ay para harapin si Xantes, para ipaghiganti ang bangkay ng Kadoko na iyon. Napakaraming pagsisikap ang ginugol namin upang pinuhin ang bangkay ng Kadoko na iyon at mayroon lamang 3 sa kabuuan, isa ang nawasak niya ay dapat mamatay ngayon si Xantes. Well, sa madaling salita, ang aming misyon ay hindi pa kumpleto. Sabi ni Viper. Kung tama ang aking tansya, tiyak na magpapadala si King Miriam ng ilang mga lalaki upang suportahan ang kanyang tropa mamaya. Mabuti pa'y mabilis kang magpatuloy at maghanda upang harapin ang susunod na alon ng mga tropang Maddox. Sasanduin ko si Xantes. Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya. Sige, pagsang-ayon ni Toad. Kumuha siya ng isang itim na garapon mula sa isang basket ng kawayan, naglakad siya patungo sa paligid ng Mossy Hill. Pagkatapos, ibinuhos niya ang ilan sa itim na pulbos mula sa garapon at sinindihan ito ng apoy. Hindi nagtagal, nagbuga ng makapal na itim na usok ang pulbos na para bang smoke bomb. Viper, nasugatan ng husto ang Xantes na iyon. Maaari kang magdala ng ilang tao upang harapin siya. Ako na ang bahala sa panig na ito, sabi ni Toad. Mabuti. Tumango si Viper. Marahang hinaplos ng kamay niya ang ulo ng malaking itim na ahas na nakapulupot sa katawan niya. Baby, naamoy mo na ang bango ni Xantes at ng grupo niya. Pwede ka nang umakyat sa entablado. Pagkasabi noon, inalis ni Viper ang malaking ahas sa kanyang katawan. Nang lumapag ang malaking ahas sa lupa, sumirit ito ng mabangis at nagsimulang gumapang patungo sa isang panloob na lugar ng Mossy Hill. Ang ahas ay mukhang medyo nakakatakot. Kasing kapal ito ng palso ng tao, mas mahaba sa 2 metro ang haba. May mahinang itim na gas na ibinubugo mula sa itim na kaliskis nito. Isang sulyap lamang sa ahas ay magdudulot ng kilabot sa isang tao. Kayo, sumama ka sa akin, utos ni Viper. Hinati niya ang mahigit 30 lalaki sa 2 grupo. Susundan siya ng isang grupo sa Mossy Hill upang hanapin si Xantes at ang kanyang mga tauhan. Ang kabilang grupo ay mananatili rito at maghahanda upang harapin ang mga tropang pampalakas ng Maddox Village. Gumapang ang itim na ahas hanggang sa loob ng Mossy Hill. Ito ay isang espesyal na Kadoko na pino ng Viper na may matalas na pangunawa at mataas na sensitivity sa lahat ng bagay sa loob nito. Ang pagsirit nito ay sinamahan ng isang tumitirit na tunog ng panginginig ng boses na lumilikha ng isang lubhang kakaibang eksenang panoorin. Kasunod ng malaking itim na ahas, naglakad si Viper at ang kanyang tropa ng ilang daang metro papunta sa Mossy Hill. Sa wakas, ang malaking itim na ahas ay dumulas ng isang napakalaking bato at tumigil doon, pagkatapos ay inikat ang katawan nito sa isang bilog. Ang harap na kalahati ng ahas ay tumayo ng mag-isa, at ito ay lumiliit ng mahigpit sa kanyang mga kaliskis, isang medyo kakila-kilabot na tanawing panoorin. Kabanata 1075. Dark Smoke Kadoko. Dito ka na. Napahinto si Viper at ang kanyang mga kasamahan at napatingin sa direksyon ng malaking bato. Sariwa pa ang dugo sa bato. Baby, bumalik ka kay mama. Sigaw ni Viper. Tila naintindihan ng malaking ahas na iyon ang sinabi ni Viper at papunta na sana sa master side nito. May biglang kumislap ng malamig na liwanag, isang arrow na pumutok sa higanteng itim na ahas na nakadirekta sa ulo nito. Gayunpaman, nakakagulat na ang palasong iyon na maaaring tumago sa katawan ng sinumang hayop ay nabigong tumago sa malaking ahas.
May kumatok na tunog mula sa ulo ng ahas. Ni hindi makalusot ang palasong iyon sa kaliskis nito. Ang ahas na ito ay hindi na isang ordinaryong ahas kundi isang Kodoko snake. Ang kaliskis nito ay kasing tigas ng bakal. Nang makita ito ni Viper, agad siyang bumunot ng itim na punyal at binilisan ang takbo. Sumigaw siya, "Xanthus Miriam, walang paraan para makatakas ka sa pagkakataong ito." Ang ahas ay mabilis na dumalsdas pabalik sa kanyang amo, pinaikot ang kanyang katawan sa pabilog na galaw, at sa wakas ay ipinatong ang ulo nito sa kanyang mga balikat. Sa tapat lang ng grupo, mga 10 metro ang layo, hawak-hawak ni Xanthus ang isang busog at palaso sa kanyang kamay at tinitigan sila habang nakakunot ang noo. Medyo kakaiba ito para sa kanya, dahil nabigo ang kanyang mga palaso na tumago sa malaking ahas na iyon. Oo naman, masyadong nakakatakot ang paraan ng pagpino ng masamang Kodoko technique na iyon. Nakapagtataka, ang mga tiwaling practitioner na iyon ay nagawa pang pinuhin ang ganitong uri ng bagay. Samantala, ito rin ang dahilan kung bakit ang Dark Occult ay lumakas ng napakalakas sa loob ng ilang taon. Kapag ikinukumpara ng isa ang masamang Kodoko skill na pinagkadalubhasaan ng Dark Occult Bishop sa Kodoko skill na taglay ng Maddox Village, ang mga Maddox clansmen ay sadyang hindi sapat. Karamihan sa mga kasanayang ipinasa ng Maddox Village ay ginamit upang iligtas ang mga buhay. Habang ang karamihan sa mga kasanayan sa Kodoko na pinagkadalubhasaan ng okultismo ay ginamit sa mga taong may sakit. Sa katunayan, mahigit 100 taon na ang nakalipas, noong umiral pa ang Maddox Hymenoptera community, umiral ang Maddox Kodoko sa parehong anyo upang magligtas ng mga buhay at pumatay ng mga tao. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nang ang mga huling inapo ng kanilang angkan ay tumakas sa Northern Rafinesque, ang Kodoko na lamang ang natitira upang tumulong sa pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaling ng mga sakit. Sa sandaling ito, mukhang napakalungkot ni Xanthus, marami siyang sugat sa buong katawan, at patuloy na umaagos ang itim na dugo mula sa mga pinsalang iyon. Ang kanyang mental state ay tila nasa isang abismal na estado. Hindi lamang nasugatan ang kanyang katawan, ngunit tila nasa ilalim din siya ng ilang uri ng pagkalason sa Kodoko. Sa kabila ng lahat ng iyon, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang Killage Sword sa kanyang kamay, handang lumaban anumang oras. 7 o 8 lalaki ang nakasquat sa tabi niya. Sila ang mga piling tao ng Maddox Village, lahat ay nasa kanilang kalakasan. Ilang taon na nilang sinusundan si Xanthus para makipagkrusada laban sa Dark Occult. Ang mga lalaking ito ay ang mga mandirigma ng Maddox Village. Sila ay mga bayani. Lahat sila ay nagduso ng ilang antas ng pinsala. Nagsimula pa ngang umitim ang ilang katawan ng mga lalaki sa oras na ito. Mukhang sila ay nasa sobrang sakit, ngunit mahigpit lamang nilang hinawakan ang mga Killage Sword sa kanilang mga kamay. Napakalakas ng kanilang diwa ng pakikipaglaban. Sinulyapan ni Xanthus si Viper at iba pang mga kaaway na papalapit sa kanila. Pagkatapos, sinulyapan niya ang mga kapatid na nasa likuran niya at nagtanong, "Mga kapatid, baka mamatay tayo dito ngayon. Hindi ka ba natatakot?" "Haha, Kuya Xanthus, ang oras na. Hindi na kailangang itanong ng malakas ang mga tanong na iyon, di ba? Lahat tayo ay lumaki ng magkasama at nakaranas ng maraming labanan sa mga nakaraang taon. Sino sa atin ang natakot sa kamatayan? Ang mga hamak na ito ng madilim na occult ay nakagawa ng napakaraming kasalanan sa mga tao. Kailangan natin silang ganap na paksain kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng ating buhay." Magaling ang sabi. Tumayo si Xanthus dala ang kanyang Killage Sword. Aniya, kung gayon, labanan natin sila ngayon sa lahat ng nakuha natin. Halos 12 lalaki ang tumayong lahat dala ang kanilang mga espada. May malakas at walang takot na aura sa kanila. Sa simula, nang makita ni Viper at ng kanyang grupo ang espiritu at aura ni Xanthus at ng kanyang mga kasamahan, bahagya silang natakot sa kanila, ngunit hindi nagtagal ay tumawa si Viper ng hindi maganda. "Nasa dulo ka na ng lubad mo. Hindi mo ba alam na binuksan na ng kamatayan ang pinto nito para sa iyo? Xanthus, dati ay winasak mo ang bangkay ng Kodoko ng Dark Occult ko. Ngayon, gusto kong ibalik mo ang iyong dugo." Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, winagayway ni Viper ang isang kamay niya, ang mga disipulo ng Dark Occult sa likod niya, lahat ay itinaas ang mahabang espada sa kanilang kamay at sumugod patungo kay Xanthus. Kasabay nito, ilang daang metro sa kabila ng Mossy Hill, Dear Summers at isang grupo ng mga angkan ng Maddox ay dumating. Nang marating nila ang lugar ng burol, wala nang daan na magpapatuloy. Kahit nakasakay sila, hindi na sila makaakyat pa.
Bumaba ang grupo mula sa likod ng kabayo at tumitig sa direksyon ng Mossy Hill. Napakatahimik doon, na nagbibigay sa mga tao ng impresyon ng isang pinagmumultuhan na burol. Lahat, bilasan mo. Bumangon ka na dyan at ibaba mo ang mga angkan natin. Isa sa mga matatanda ang nagbigay ng kanyang utos. Pagkatapos nito, ang koponan ay nagtungo sa tuktok ng burol na iyon sa pinakamataas na bilis. Nagtag din sina Cyrus Label at Tyr kasama ang crowd. Parang hindi sila kinakabahan. Sa karamihan, medyo nag-aalala sila tungkol sa kaligtasan ni Xantes. Di nagtagal, ang 12 ng mga tao na ito ay nakahanap na ng paraan sa Mossy Hill. Sa oras na ito, tila isang alon ng hangin ang humahampas sa kanila. Pagkatapos, sinundan ito ng isang makabuluhang hibla ng itim na usok na umiihip kasabay ng hangin. Sa loob ng maikling panahon, nabalot ng usok si Tyr at ang iba ay natakpan. Ano ito? This is the dark smoke Kadoko of Dark Occult. Lahat, bilasan mong takpan ang bibig at ilong mo ng basang tuwalya. Matagal nang inihanda ng mga taong ito ang basang tuwalya mula pa noong una. Ang mga tuwalya na iyon ay binasa ng isang espesyal na gayuma na may kakayahang hadlangan ang pinakamataas na antas ng usok ng Kadoko. Sabay-sabay na tinakpan ng mga ito ang kanilang mga bibig at ilong ng basang tuwalya. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nalason at hindi nagtagal ay nabasa ng pawis, at ang kanilang balat ay unti-unting naging itim. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit napakalakas ng dark smoke Kadoko poison. Ito ay halos mailalarawan bilang malaganap. Tinakpin din ni Cyrus at Tyr ang kanilang mga sarili ng basang tuwalya, ngunit hindi nagtagal ay sadyang nawala ni Tyr ang basang tuwalya. Napagtanto niya na kahit ang dark smoke Kadoko na ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Inilabas din ni Cyrus ang kanyang berdeng koboko. Ang kanyang koboko ay lumipad sa kanyang paligid na para bang nilalamon nila ang itim na usok na iyon. Sa katunayan, ang itim na usok ay nagkataong isang uri ng Kadoko. Kaya lang, napakaliit ng katawan ng mga parasito na iyon sa paningin kaya nagmistulang itim na usok. Ang mga parasito ng itim na usok na ito ay tila natakot sa berdeng Kadoko ni Cyrus, kaya hindi nagtagal, ang mga itim na usok na iyon ay automatikong umiwas kay Cyrus. Medyo magulo ang eksena. Dahil dito, walang nakapansin kung gaano ka-special sina Tyr at Cyrus. Sa oras na ito, sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanila ay dumating ang isang malakas na tawa. Ito ay Toad. Sinabi niya, narito ang isa pang grupo ng mga tao na dumating para sa kanilang kamatayan. Mga kapatid, humanda kayo para sa akin at huwag magligtas ng sinuman. Patuloy na nayuyugyug ni Polaka ang mataba niyang katawan na para bang kinikilig sa pagpatay ng tao. Umuungol. Sa likod niya ay isang dagandong bawat isa sa mga disipulong iyon ng Dark Occult ay matagal nang na-brainwash. Lubos nilang babaliwalay ng kanilang sariling buhay at kamatayan para sa kapakanan ng Dark Occult Bishop. Kasabay nito, kinuha na nila ang antidote para sa dark smoke Kadoko na ito sa simula, kaya hindi sila natatakot sa itim na usok. Kabanata 1076. Ang aking boss ay immune sa Kadoko. Sa ilalim ng pamumuno nito, 12 ng mga dark occult na disipulo ang sumugod sa kanilang tabi na para bang sila ay mga hayop. Dahil nababalutan sila ng itim na usok, kailangan ng mga Maddox clansmen na takpan ang kanilang mga ilong gamit ang isang kamay at humawak ng kutsilyo sa kabilang kamay. Hindi sila makalaban dahil nakatali ang kanilang mga kamay at paa. Kaya naman, sa simula pa lang, ang grupo ay dumanas ng magandang bugbog. Sila ay nabugbog at naubos. Hindi nagtagal, ilang Maddox clansmen ang nasawi sa ilalim ng mga espada ng Dark Occult Disciples. Umalis, mabilis na umatras. Pagkatapos ng ilang minutong labanan, ang dalawang nangungunang matanda sa Maddox ay sumigaw ng utos. Pagkatapos, 12 ng mga angkan ng Maddox ang nagsimulang umatras ng magulo. Sa kasamaang palad, ito ay simula pa lamang. Ang panig ng Maddox ay nawala ng halos 10 mandirigma, habang ang kanilang mga kaaway na pinamumunuan ni Toad ay hindi nasaktan. Hindi nagmamadaling lumabas ang Dark Occult side para habulin sila dahil limitado ang coverage ng Black Smoke Kadoko. Kapag hinabol nila sila, mawawala ng bentahe ang mga Dark Occult na disciples na nakuha nila sa simula. Bagamat hindi nila hinabol ang Maddox Warrior, si Toad at ang kanyang barkada ay hindi nag-alala dahil ang iba pang mga Maddox clansmen ay nanatili sa Mossy Hill. Dahil sa tipikal na karakter ng Maddox Village, babalik sila para siguradong iligtas ang kanilang mga tao, gaano man ang halaga nito.
Kahit na namatay ang kanilang mga angkan sa Mossy Hill, ang iba ay kukuha pa rin ng pagkakataong pumasok upang ilabas ang mga katawan ng kanilang mga angkan. Ginagamit nila ang mga bangkay bilang leverage para akitin ang mga kaaway sa kanilang kamatayan. Hahaha, kahit gaano pa kayo dumarating sa amin ngayon, dapat mamatay kayong lahat. Umupo si Puloka sa malaking batong iyon at tumawa ng malakas. Mayroong ilang mga ulo ng tao na nakasalansan sa tabi ng Puloka. Ang lahat ng mga ulong iyon ay pinutol mula sa mga angkan ng Maddox na kamamatay lang sa labanan. Ang eksena ay mukhang hindi pangkaraniwang malupit at madyugo. Gusto mo bang maghiganti para sa angkan mo? Kung gagawin mo, bakit hindi ka pumunta? Halika dito at bugbugin mo ako, hahaha. Isa pa, buhay pa si Xanthus Meriem. Nandito siya, sa Mossy Hill. Kung ang lakas ng loob mo, pumasok ka na lang at iligtas mo siya, muhahaha. Masyadong ipinagmamalaki ni Toad ang kanyang sarili sa sandaling ito. Kasama niya ang Black Smoke Kadoko, naramdaman pa niyang siya ang pinaka-invincible sa mundo. Sa katunayan, ito ang pinakaunang pagkakataon na ginamit ng Dark Occult ang Black Smoke Kadoko sa labanan. Bago ito, ang Kadoko na ito ay nasa ilalim ng pananaliksik sa mahabang panahon. Isa itong mahusay na pamatay na sandata sa mga kamay ng Dark Occult Bishop. Matagal siyang natapos sa kanyang pananaliksik. Sa kasalukuyan, ginagamit lamang nila ito sa maliliit na pagsubok. Ngayon, tila naging matagumpay ang pagsubok. Susunod, ang Kadoko na ito ay walang alinlangan na magiging isang malaking salot. Kapag ang Dark Occult Bishop ay nagawang pinuhin ang lason na ito sa isang malaking sukat, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Isang grupo ng mga mandirigmang Maddox ang napilitang umatras sa isang lugar sa labas ng Mossy Hill. Ang pag-unlad ng labanan ay maaaring inilarawan bilang nasa kasukdulan nito. Sisingilan na lang natin. Kahit anong mangyari, kailangan nating patayin ang mga masasamang disipulo at iligtas si Xanthus. Ang isa sa mga mata ng matatanda ay namumula lahat. Pinagmasdan niya ang sarili niyang mga mata habang ang kanyang mga tao ay sunod-sunod na namamatay at nasaksihan si Puloka na pinugutan ng ulo ang kanyang mga tao. Walang sino man ang maaaring manatiling nasa mabuting kalagayan dahil sa sitwasyon. Bawat isa sa mga mandirigmang Maddox ay galit na ang mga ugat sa kanilang noo ay tumalsik. Diretso pang ang inayos ng isang tao ang basang tuwalya at itinali sa kanilang mukha, tila kalmadong nakatitig kay kamatayan sa mukha nito. Hawakan ang iyong mga kabayo. Sinabi ng isa pang elder, ang usok na Kadoko na iyon ay napakalakas. Kung papasok tayo dito, ipinapapatay lang natin ang ating sarili. Then, what should we do? Panoorin na lang ba natin si Xanthus at ang iba pa na mamatay sa Mossy Hill? Wala tayong ibang paraan kundi maghintay. Mabilis na magpadala ng isang tao pabalik sa nayon at ipaalam sa hari. Kailangan nating hilingin siya na pumunta dito ng personal upang harapin ang usok ng Kadoko na ito. Ang reinforcement team na ito ng Maddox Warriors ay walang magawa sa harap nitong Black Smoke Kadoko. Gayunpaman, kahit na bumalik sila ngayon at dinala rito si Haring Meriem, hindi sila sigurado kung kakayanin niya ang usok na Kadoko. At saka, timing-wise, magiging huli na ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakipagpalitan ng tingin si Tyr kay Xyrus. Subconsciously, gusto niyang sumugod sa loob. Pero pinigilan siya ni Tyr. Payo niya, I know that you ay sabik na makakuha ng Xanthus, ngunit hindi mo maaaring ganap na mapigilan itong usok ng Kadoko. Manatili dito. Hayaan mo akong hawakan. Sa sandaling sinabi iyon ni Tyr, hinawakan niya ang armor dagger sa kanyang kamay at lumakad papunta sa usok ng Kadoko. Kuya Tyr, anong ginagawa mo? Bumalik ka, dali. Nang makita nila ito, kapwa nababalisa ang matatanda. Lalo na nang makita nilang pagkatapos pumasok si Tyr sa makamandag na usok, agad niyang hinubad ang basang tuwalya sa mukha. Laking gulat ng grupo, parang nakakita lang ng multo. Miss Xyrus, anong ginagawa ng kuya mo dyan? Lumapit ang isa sa mga elder at kinakabahang tinanong, pabulaykin mo siya kaagad. Delikado. Gayunpaman, si Xyrus ay tila medyo nakaka-relax. Sumagot siya, ang aking amo ay hindi magagapi sa lahat ng uri ng Kadoko. Ano? Tumayo ka lang dito at tamasahin ang magandang palabas. Dahan daw ang bamantong hininga si Xyrus, pagkatapos ay binuksan niya ang vial na iyon sa kanyang kamay, at lumipad ang mga berdeng gamo-gamo mula sa bote. Pagkatapos noon, ang mga Kadoko niyang iyon ay nagsimulang tumulong sa mga mandirigmang Maddox na i-detoxify ang kanilang sistema ng lason. Nangangahulugan ito na binigyan ng matinding pagkabigla ni Tyr at Xyrus ang grupong ito ng mga mandirigmang Maddox.
Sa oras na ito, kung may nagsabi sa kanila na ang dalawa ay mga anghel na bumaba sa langit, maniniwala sila. Sa sandaling iyon, pumasok si Tyr sa gitna ng itim na usok na iyon. Ang usok na ito ay hindi eksaktong banta sa kanya. Anong nangyayari dyan? Nakita ng Polaka na may nakadaan sa black smoke na iyon nang walang anumang senyales ng pagkalason. Maraming mga alagad ng Dark Occult ang natulala sa eksena. Paano ito posible? Mabangis na tumayo si Polaka at hindi makapaniwalang tumingin sa direksyon ni Tyr. Sa mga sandaling ito, papalapit ng papalapit si Tyr sa kanilang tabi. Maaaring multo ang lalaking ito. Paanong hindi siya matatakot sa black smoke kay Doko? Inakala ni Polaka na mali ang kanyang nakita. Kaya naman, kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata, ngunit gaano man niya ito kinuskos, nanatili pa rin ang katotohanan. May isang lalaki doon na tila isang Diyos sa langit. Dinadaanan niya ang itim na usok, at pinapatay niya ang kanyang daan patungo sa kanila. Patayin mo siya para sa akin. Isang malakas na utos ang binitawan ni Polaka. Isang grupo ng mga alagad ng Dark Occult ang agad na sumugod sa gilid ni Tyr. Gayunpaman, ang mga tinatawag na Dark Occult na disipulong ito ay hindi man lalaban kung wala ang Kadoko enchantment. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mas masahol pa kaysa sa isang Jack of all trades kaysa sa mga nangungunang manlalaban na nakilala ni Tyr dati. Dahil dito, walang tigil na iwinawagayway ni Tyr ang punyal sa kanyang kamay at walang kahirap-hirap na pinapatay ang lahat ng lumapit sa kanya, na parang nagpuputol ng repolyo. Sa loob ng maikling panahon, natapos na niya ang lahat ng mga taong sumugod sa kanya. Sobrang lakas. Napailing-iling si Polaka na para bang hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na manlalaban sa kanyang buhay. Marahil, tanging ang maalamat na Golden Swallow ng maharlikang pamilya ng Jade ang makakalaban sa gayong tao. Pigilan mo siya. Bilasan mo. Pigilan mo ako. Nagpanik si Polaka. Sigaw niya habang umaatres papunta sa likod. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, wala nang naiwan sa kanya. Ang mga disipulong iyon ay labis na natakot kay Tyr kung kaya't siya ay kinuha nila bilang Diyos sa langit, kaya't sila ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Hindi nangahas si Polaka na makipag-away kay Tyr. Kaya naman, tumalikod na siya at gusto nang tumakas, pero hingal na hingal siya pagkatapos ng ilang hakbang lang dahil sa sobrang taba niya. Maya-maya, naramdaman niya ang malamig na sensasyon sa kanyang likod. Ang armor dagger sa kamay ni Tyr ay gumawa ng madugong sugat sa kanyang likod. Kabanata 1077. Salamat, Ate Zyrus. Ano ito? Hindi mo sineseryoso ang isang Dark Occult Guardian. Bagamat may sugat siya sa likod, mukhang hindi naman ito masyadong nagdudulot ng pinsala kay Polaka, na natatakpan ng makapal na balat. Lumingon siya, naikuyom ang mga kamao, at pinandilatan si Tyr. Sino ka? How dare you defy the Dark Occult? Bigla niyang inihagis kay Tyr ang isang garapon mula sa loob ng kanyang kawayan. Binuksan ito ni Tyr sa pamamagitan ng pagindayog ng kanyang talam, at lumabas ang isang masa ng itim na gas, na hindi nakapinsala sa kanya kahit kay titing. Sa gulat, alam ni Polaka noon at doon na hindi siya makakalabas dito ng buhay. Wala siyang choice kundi labanan si Tyr sa abot ng kanyang makakaya. Isang miyembro ng Dark Occult Guardians, si Toad ay isang makapangyarihang tao sa kanyang sariling karapatan. Ang kanyang mga lakas at kakayahan ay pantay-pantay sa Silver Swallows ng pamilya Jade. Gayunpaman, isang Silver Swallow, kahit isang Golden Swallow, ay nagkaroon ng pagkakataon laban kay Tyr. Ilang palitan lang ang kinailangan ng armor dagger para mabutas ang ilang malalalim na butas sa katawan ni Polaka. Ang huli ay isang saksak sa kanyang leeg. Naabutan siya ni Zyrus Label at ng iba pa. Nang walang mga miyembro ng Dark Occult, nakatagpo sila ng kaunting pagtutol na tumatakbo. Sa Toad na pinatay ni Tyr, ang iba pang miyembro ay tumakbo pabalik sa mossy hill na parang nagkalat na mga langgam. Ang mga tao ng Maddox clan, kasama ang kanilang mga matatanda, ay nagulat nang masaksihan ang pagpatay. Nakakatakot na makita si Tyr na hindi lamang nagtataglay ng malalakas na galaw kundi pagiging ganap na imyon sa Kadoko. Hindi sila gaanong nagsalita bagkus ay tumakbo sila sa mossy hill ng mabilis hanggat kaya ng kanilang mga binti. Si Xanthus Meriem at ang kanyang mga kamag-anak ay nakulong pa rin sa burol, hindi alam ang kanilang buhay at pagkamatay. Ang labanan sa pagitan ng Xanthus at Viper ay umabot na sa huling yugto nito. Ang lahat sa paligid ng Xanthus ay namatay. Siya ang huling nakatayo. Malubhang nasugatan, na puno ng dugo ang kanyang buong katawan. Kung mamamatay ako ngayon, sasama ka sa akin, Viper.
Inilipat ni Xantes ang kanyang espada sa paligid na may duguan na mga mata at sumugod patungo sa Viper na parang nasisiraan. Hindi niya inaasahan na ganito kaagresibo ang kalaban niya. Malubhang nasugatan, lumalaban pa rin siya, ang kanyang malakas na paghahangad ay nagpapanatili sa kanya sa paggalaw. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan. Sa sandaling ito, kahit si Viper ay natatakot kay Xantes. Kinuha niya ang kanyang espada at sinugod si Viper, na piniling huwag makipag head-to-head sa kanya. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang ulo ng malaking itim na ahas na nakapulupot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang itim na garapon at inilagay ito malapit sa bibig ng ahas. Bigla itong nakasinghot ng amoy at mabilis na ibinuka ang kanyang mga panga, nagsiwalat ng isang pares ng matutulis na pangil. Kasabay nito, ang mga mata nito ay namula ng dugo. Come on boy, balutin mo siya hanggang sa mamatay siya. Ang ahas ay bumaril at dumulas patungo kay Xantes ng mabilis hanggat maaari. Magwala ka. Umungol si Xantes habang ibinababa ang kanyang espada sa malaking ahas. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang espada sa kamay ni Xantes ay mahaba at mapurol. Walang paraan para mahati niya ang katawan ng ahas gamit ang kanyang talam. Ibinuka nito ang dagwang bibig at kinagat si Xantes. Siya ay umungal, ibinaba ang kanyang espada, at hinawakan ang choke point ng ahas. Gayunpaman, ang scaly reptile ay masyadong malakas dahil nagsimula itong umikot sa katawan ni Xantes. Hindi nagtagal bago siya tuluyang binalot ng ahas. Bumagsak si Xantes sa lupa. Isang dalasnis iyon, at agad siyang gamulong pababa ng burol. Nangangamoy dugo, ang malaking ahas ay nabalisa at pinunit ang isang malaking piraso ng laman sa balikat ni Xantes. Pagkatapos, sinundan nito ang leeg ni Xantes. Si Xantes ay nakaramdam ng inis, at ang kanyang mga buto ay ilang saglit na nabali. Gayunpaman, ang ahas ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Ang kanyang mukha ay naging maliwanag na pula, ang kanyang mga mata sa bingit ng pagsabog. Naubusan na siya ng energy. Sakto nang isinubsob ng ahas ang mga pangil nito sa kanyang leeg, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Tahan na, Xantes. Boses iyon ng isang elder mula sa Madex Village. Dumating si Tyr at ang mga tao sa tamang oras. Napabuntong hininga ang karamihan ng masaksihan nila ang nangyayari sa harapan nila. Nang makita ito, itinaas ni Xyrus ang kanyang mga kilay, at isang maliit na gintong ahas ang agad na bumaril mula sa loob ng kanyang manggas. Patayin mo, Goldie. Ang ahas ay kasing kapal lamang ng karaniwang daliri ng tao at hindi maikukumpara sa napakalaking itim na ahas na kinakaharap nito. Sa sandaling dumausdas ito patungo sa malaking ahas, nagsimulang lumabas ang isang pambihirang aura mula sa katawan nito. Ang malaking ahas ay tila natakot dito dahil agad nitong pinakawalan si Xantes at dumulas hanggang sa makakaya nito. Hinabol naman ito ni Goldie. Maliksi at mabilis nitong naabutan ang malaking itim na ahas na parang kidlat. Nahuli ng maliit na ahas ang likod ng malaking itim na ahas at kinagat ito, tinusok ang matigas nitong kaliskis. Ang maliit na kagat ay nag-iwan lamang ng mahinang marka ng kagat sa itim na ahas. Hindi ito dapat makapinsala dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagmakaawa na mag-iba dahil ang kagat ay tila nag-iniksyon ng lason sa katawan ng itim na ahas. Nagsimula itong umikot sa paghihirap. Ang mga bato at bato ay ipinadala sa paglipad sa pamamagitan ng paggalaw nito, na gustong mapupuksa ang maliit na gintong ahas. Gayunpaman, hindi natinag ang umaatake nito. Tumagal lamang ng kaunti sa 10 segundo para mahiga ang malapot na itim na ahas, patay na parang troso. Ang maliit na gintong ahas ay dumulas at bumalik kay Xyrus. Ang mga tao ng Madex clan ay tumakbo papunta kay Xantes at binuhat siya. Lumapit din sa kanya si Xyrus, at kitang-kita sa mga mata nito ang concern. Salamat, Ate Xyrus. Binigyan ni Xantes si Xyrus ng isang maliwanag, maaraw na ngiti, na tila naglalaman ng isang espesyal na bagay. Kabanata 1078. Leave her alive. Namula si Xyrus Label. Binuksan niya ang kanyang garapon, at ang berdeng parasito ay inilabas upang kunin ang lahat ng laso na matatagpuan sa katawan ni Xantes Miriam. Mukhang mas maganda ang ayos niya makalipas ang ilang sandali. Sa parehong oras, ang dalawang matanda, kasama ang isang grupo ng mga Madex villagers, ay nakakulong sa isang labanan kasama ang Viper at ang kanyang mga tauhan. Si Viper ay nagalit, o marahil, natakot. Nakaramdam siya ng napakalaking alon ng pagkahilo matapos masaksihan ang maliit na gintong ahas na pinatay ang kanyang malaking itim na ahas.
Iyon ay ang Golden Snake Spell, isang rumored legendary spell na iniulat sa mga talaan. Hindi ba ito nawala? Paano ito lumilitaw ngayon? Hindi maipalibot ni Viper ang kanyang ulo dito. Gayunpaman, walang oras para gawin niya iyon. Nagalit ang mga taga-Nayon nang makita nilang marami sa kanilang mga kasamahan ang namamatay sa kamay ng mga miyembro ng Dark Occult. Ibinaba nila ang kanilang mga espadang kilaj sa galit at nagsimulang umahan sa hanay ng Viper. Ano ito? Nanginginig sa galit si Viper. Sa isang pitik ng kanyang palso, lumitaw ang isang mahaba at hubog na espada ng ahas sa kanyang kamay. Gumalaw ang espada sa hangin at pinabagsak nito ang dalawang taga-Nayon. Bilang isa sa 5 Dark Occult Guardians, si Viper ay kasing lakas ng Toad. Walang kapantay ang mga taga-Nayon para sa kanya. Gayunpaman, si Tyr, na may hawak na armor dagger, ay tumakbo pasulong at hinati ang Serpent Sword ni Viper sa kalahati. Ilang pulgada ang layo, ang armor dagger ay dumiretso sa Viper. Napakabilis noon. Niwala siyang oras para mag-react. Gayunpaman, biglang sumigaw ang isang matanda sa likuran, panatilihin siyang buhay, Mr. Summers. Binago ni Tyr ang trajectory ng blade niya sa wrist ni Viper. Tumansik ang dugo sa kanyang mga palso habang ang mga kamay ni Viper ay hinubere ni Tyr sa kanilang mga galaw. Sinundan sila ng mga bukong-bukong kung saan agad na bumagsak si Viper sa lupa. Ang mga litid ng paa niya ay hiniwa ni Tyr sa kalahati. Ang ilang mga taga-Nayon ay tumakbo pasulong at nahuli si Viper gamit ang kanilang mga talon sa kanyang leeg. Salamat sa iyong tulong, Mr. Summers at Miss Labelle. Parehong sina Tyr at Zyrus ang mga bayani ng labanang ito. Kung wala sila, napatay ni Viper at Toad ang lahat ng mga taga-baryo na dumating. You are welcome, walang pakialam na sagot ni Tyr at inalis ang armor dagger. Pumunta siya kay Xanthus para tingnan ang kanyang mga sugat. Lahat ng Kadoku poison sa Xanthus ay inalis ni Zyrus. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi ito nagbabanta sa buhay. Dapat siyang gumaling ng maayos pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. Sinimulan nilang linisin ang larangan ng digmaan, dinadala ang lahat ng mga patay na taga-Nayon pabalik sa Nayon ng Madex sakay ng kabayo. Ang tagumpay para sa Madex Village ay dumating sa isang malaking halaga. Gabi na nang makarating sila sa bahay. Malungkot ang mood sa Nayon. Maging ang kalungkutan ay nakasabit ng labis sa hangin. Mula nang magsimula ang away sa pagitan ng Dark Occult at Madex Village, ang labanan sa Mossy Hill ay kung saan ang Madex Village ay nagdusa ng pinakamaraming pagkatalo. Isang malawakang libing ang ginanap noong gabing iyon. Pagkatapos ng isang espesyal na seremonya, ang mga bangkay ng mga villager ay inilibing sa Raffines Peak sa likod ng Nayon. Kasabay nito, ang paghuli kay Viper ay nagpasigla sa mga espiritu ng mga taga-Nayon. Sila ay sumigaw at sumigaw na siya ay sunugin sa tulos. Malinaw, ang paniwala ay tinanggihan ni Haring Miriam at ng mga matatanda. May dahilan kung bakit gusto nila siyang buhayin. Hindi mahanap ang Dark Occult. Parehong hindi matukoy ng Madex Village at Jade Royal Family ang kanilang eksaktong lokasyon kahit hanggang ngayon. Bagamat nakagawa ang maharlikang pamilya ng Jade ng ilang mga tagumpay, hindi pa ito naitatag. Bilang isa sa mga tagapag-alaga ng Dark Occult, tiyak na alam ni Viper kung saan kasalukuyang matatagpuan ang Dark Occult at ang Bishop. Para tuluyang mapuksa ang Dark Occult, kailangang patayin ng Madex Village at ng maharlikang pamilya ng Jade ang Dark Occult Bishop. Habang siya ay nabubuhay, ang Dark Occult ay patuloy na magdudulot ng pinsala. Nang gabing iyon, kinuha ni Haring Miriam ang kanyang sarili na tanungin si Viper. Viper ay isang matigas na cookie. Anumang regular na pamamaraan ay hindi maaaring makuha ang lokasyon ng Dark Occult mula sa kanya. Gayunpaman, bilang pinuno ng Madex Village at ang nararapat na inapo ni Madex Kadoko, alam ni Haring Miriam kung paano sirain ang Viper. Nakakahiya sa kanyang titulo bilang pinuno kung hindi niya ito magagawa. Isang buong araw ang ginugol ni Haring Miriam at nagawa niyang malaman kung saan matatagpuan ang Dark Occult. Walang nakakaalam kung paano niya ito ginawa. Matapos ibunyag ang lahat, namatay si Viper. Hindi alam kung pinatay niya ang kanyang sarili matapos magdusa ng pagpapahirap sa kamay ni Haring Miriam o pinatay siya ng hari. Nang makuha niya ang impormasyon, agad na tinipon ni Haring Miriam ang lahat ng matatanda ng Nayon para sa isang pulong. Dapat nilang pag-usapan ang kanilang huling labanan laban sa Dark Occult. Ang pulong ay nagpatuloy sa halos buong araw. Tinapos nila ang lahat ng detalye sa pagkakasala laban sa Dark Occult.
Matapos maitatag ang plano, ipinadala ni Haring Miriam ang isa sa kanyang mga tauhan sa maharlikang pamilya ng Jade, na humihingi ng kanilang mga reinforcements upang salakayin ang Dark Occult. Matapos silang paalisin, hindi na nagpapahinga si Haring Miriam bagkos ay agad na hinanap sina Tyr at Xyrus. Dinala niya sila sa kanyang tahanan, na tila gustong pag-usapan ang ilang bagay. Bilang pinuno ng nayon, gayunpaman ang kanyang tirahan ay hindi masyadong naiiba sa iba pang matatagpuan sa nayon. Isang masasarap na piging ang inihanda sa bahay ni Haring Miriam, na ipinarray sa kamangha-manghang alak para sa pagdating ni Tyr at Xyrus. Agad namang tinanggap ni Tyr at Xyrus ang imbitasyon. Kasabay nito, batid nila ang intensyon ni Haring Miriam sa pagtatayo ng piging para sa kanila ng mag-isa. Umupo ang tatlo habang binuhusan ni King Miriam ng isang baso ng alak sina Tyr at Xyrus. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso at sinabing, kung hindi dahil sa inyong dalawa, ang Maddox Village ay dumanas ng malaking pagkatalo sa labanan sa Mossy Hill. Ako ay walang hanggang utang na loob sa iyo. Narito ang isang toast para sa dalawang mahusay na mandirigma. Tinaas ni Tyr at Xyrus ang kanilang baso bilang tugon. Pakiusap, ginagawa lang namin ang aming makakaya. Halika, kain na tayo. Ma'am. Kabanata 1079. Column. Nang magsimula na silang kumain, biglang naging awkward ang atmosphere sa kwarto. Tila gustong magsalita ng magkabilang panig, ngunit walang nagkusa na gawin muna ito. Maya-maya, nabasag ni Tyr ang yelo. I'm afraid na ang dahilan kung bakit mo kami inimbitahan ni Xyrus dito, King Miriam, ay hindi lang para ipakita ang iyong pasasalamat, di ba? Si Haring Miriam ay abala sa pagpupuno ng tabako sa kanyang tubo. Sinindihan niya ito at kinaladkad ito ng matagal at ngumiti, napaka-alanganin. Ikaw ay isang matalinong tao, Mr. Summers. Wala akong may tatago sa iyo. Nagpatuloy si Haring Miriam na huminga ng malalim sa tubo habang ang masangsang na amoy ng usok ay nagsimulang mapuno ang silid. Pakisabi sa amin, Haring Miriam. Ma'am. Tumango siya at biglang naging malungkot ang kilos niya. I invited you here because I wanted your help in something important. Nauna nang napagtanto ni Tyr at Xyrus kung ano ang balak ni Haring Miriam ngunit pinili nilang huwag ilantad. I wonder what it is, King Miriam. Huminto ang hari sa paninigarilyo, inayos ang kanyang mga iniisip, at sinabing, tungkol sa ating pag-atake sa Dark Occult 2 araw mula ngayon. Ano ang kinalaman nito sa amin? Tanong ni Tyr na may kislap sa mata. Sinabi ni Haring Miriam, ang Dark Occult ay isang rogue faction na nagmula sa Maddox Village. Ang Dark Occult Bishop ay dating elder sa aming nayon. Alam ng langit kung saan niya natagpuan ang evil book at tinuruan ang kanyang sarili ng mga dark spells. Kasama niya ang isang malaking grupo ng mga alagad at nagsimulang magdulot ng pinsala sa mga tao, hindi ba ninyo iniisip na ito ay isang karumal-dumal na krimen? Talaga. Tumango naman sina Tyr at Xyrus. Nagpatuloy si Haring Miriam, ang pagpuksa sa madilim na occult at ang obispo ay isang malaking pabor sa mga tao. Alam ko ang iyong mga kakayahan. Mr. Summers, mayroon kang isang pambihirang katawan at kayang tiisin ang lahat ng pag-atake ng Kadoko, tama? Malakas na husay sa pakikipaglaban. Ikaw naman, Miss Labelle, descendant ka ng Hymenoptera community. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Kadoko na ibinibigay mo ay isang malakas na panlunas sa karamihan ng mga spell dyan, hindi ba? Sandaling tumigil si Haring Miriam at nagsabi, upang ibalik ang kapayapaan sa aming mga tao, upang lipulin ang Dark Occult at ang kanilang kasuklam-suklam na pinuno, mangyaring tulungan kami at tulungan ang Maddox Village. Sa totoo lang, gusto ni Haring Miriam ang tulong ni Tyr at Xyrus. Gayunpaman, pinalaki niya ang buong isyu at inilagay silang dalawa sa isang pedestal, na tinawag silang mga tagapagligtas. Ang kanyang proklamasyon ay naging mas mahirap para kay Tyr at Xyrus na tanggihan. Sabik na tumingin si King Miriam kina Tyr at Xyrus. Pareho kayong mabait. Siguradong hindi kayo tatanggi, di ba? Hindi sumagot si Xyrus at hindi rin tumingin kay Haring Miriam na parang walang kinalaman sa kanya. At ang katotohanan ay tiyak na gayon. Dumating si Xyrus sa utos ni Tyr at sinunod ang direktiba niya sa isang T. Ano man ang nais niyang gawin, gagawin niya ito. Ang desisyon ay ginawa ni Tyr. Dahan-dahang iniikot ang kanyang wine glass, kumislap ang mga mata ni Tyr na may kakaibang kislap. Hindi ako tagapagligtas, Haring Miriam. Sapat na ang pangungusap na iyon para mabago ang ekspresyon ni Haring Miriam. Kung tutulungan mo kami, Mr. Summers, gumagawa ka ng mabuti.
Dark Occult Bishop. Hindi na kailangang i-pressure ako ng iyong inaakalang kabaitan at kabutihang loob, Haring Miriam. Wala akong pananagutan sa pag-alis ng mga kontrabida sa mundo. Hindi ako isang tagapagligtas kundi isang lalaking gustong iligtas ang kanyang asawa mula sa kawalan ng malay. Hindi ako interesado sa pakikipaglaban mo sa Dark Occult. Hindi nagbibiro si Tyr kay King Miriam. Sa totoo lang, ayaw niyang makisali. Paano kung ang Dark Occult ay masama at nararapat na parusahan? Wala itong kinalaman sa kanya. Isa lamang itong kakilala, at ang kanilang pagpayag na tumulong sa Mossy Hill ay nagmula sa pagnanais na tulungan si Xanthus Miriam. Maliban doon, may mas magandang gawin si Tyr kaysa labanan ang Dark Occult. Ibinaba ni Tyr ang baso niya at tumayo. Dahil malapit ka nang lumaban sa Dark Occult at tumanggi akong tumulong, sa palagay ko ay hindi na tayo dapat manatili pa rito, Haring Miriam. Alam. Nilinaw ni Tyr ang kanyang punto at tumalikod na para umalis. Nang makita iyon, walang pag-aalinlangan na tumayo si Xyrus. Miss Lebel. Tumawag si Haring Miriam kay Xyrus at sinabing, 100 taon na ang nakalipas, tayo ay mula sa iisang angkan. Bilang isang ina po ng Hymenoptera community, sana ay matulungan mo kami. Napangiti si Xyrus. Ikaw na mismo ang nagsabi, Haring Miriam. 100 taon na ang nakalipas. Ngayon, nakikinig lang ako sa aking pinuno. Dahil hindi siya handang tumulong, maaari na lang akong magpaalam sa iyo. Kasunod ni Tyr ay agad na umalis si Xyrus. Dumating sila sa gate. Mga 100 metro lang ang layo, pero sadyang bumagal si Tyr. Hinihintay niyang pigilan siya ni Haring Miriam. Bago tuluyang makaalis si Tyr sa tirahan, sinundan siya ni Haring Miriam. Please hold up, Mr. Summers at Miss Lebel. Napatigil si Tyr sa kanyang kinatatayuan at nakaramdam ng biglaang kaba sa kanyang puso. May maitutulong ba ako sa iyo? Lumingon si Tyr at matame na tumingin kay King Miriam. Huminga ng malalim si Haring Miriam na parang gumawa lang siya ng malaking desisyon at mabilis na huminga sa kanyang tubo. Kung masasabi ko sa iyo kung saan matatagpuan ang Holy Eye Silkworm, tutulungan mo ba kami sa paglaban sa Dark Occult? Ito mismo ang mga salitang gustong marinig ni Tyr. Hindi niya kailanman tutulungan si Haring Miriam ng walang dahilan maliban kung maibibigay sa kanya ng hari ang gusto niya, Holy Eye Silkworm. Dati nang tanungin ni Tyr ang kinaroroonan ng Holy Eye Silkworm, sumagot si King Miriam na hindi niya alam at nawala ito daan-daang taon na ang nakalilipas sa digmaan. Kung hindi lang sabili ni Beggar King na pumunta sa Northern Raffines, baka naniwala lang si Tyr kay King Miriam. Gayunpaman, dahil sinabi sa kanya ng Beggar King na narito nga ito, walang dahilan si Tyr para hindi maniwala. Kabanata 1080. Isang pag-unawa. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi naniwala si Tyr sa isang salita na binigkas ni Haring Miriam dati. Sa simula pa lang ay hindi na siya tapat kay Tyr. Kung tutuusin, alam niya kung saan matatagpuan ang Holy Eye Silkworm. Napapikit si Tyr at nakangiting sinabi, akala ko hindi mo alam kung ano ang Holy Eye Silkworm, King Miriam. Bakit ka nagbago ng paninindigan? Marahil ay sinasabi mo ito upang samahan ka namin sa puwersa upang talunin ang Dark Occult. Mabilis na umiling si Haring Miriam. Hindi ako isang magiting na tao sa anumang pag-iisip, ngunit bilang pinuno ng nayon na ito, ako ay isang tao sa aking mga salita. Gayunpaman, kailangan kong linawin ang mga bagay. Wala akong Holy Eye Silkworm sa akin ngayon. Ngunit alam ko kung saan ito matatagpuan. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa aming mga taga-nayon ng Madex. Kung nagtitiwala ka sa akin, Mr. Summers, sasabihin ko lang sa iyo ang lokasyon pagkatapos nating talunin ang Dark Occult. Si Haring Miriam ay sobrang solemn na nang sabihin niya ito na para bang ito ay isang napakalaking desisyon na ginawa niya. Ganito rin ang nangyari. Kung hindi dahil sa matinding sitwasyon, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Bakit hindi tayo mag-usap sa loob? Sinundan ni Tyr si Haring Miriam sa kwarto at umupo sa desk. Ang sabi niya, ang aking asawa ay lubos na mahalaga sa akin, Haring Miriam. Hindi ko bibitawan ang anumang hiwa ng pag-asa, kahit na hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo. Magiging tapat ako sa iyo. Hindi ako maaawa kung sasabihin mo sa akin na wala na ang Holy Eye Silkworm pagkatapos kitang tulungang talunin ang Dark Occult. Si Tyr ay hindi nagbibiro o nananakot kay Haring Miriam. Naging tapat lang siya. Kung linlang lang ito ni Haring Miriam, hindi niya kayang tiisin ang kahihinatnan ng galit ni Tyr. Tumango si Haring Miriam. Huwag kang mag-alala, Mr. Summers, ang ibig kong sabihin ay ang sinabi ko.
Gayunpaman, kailangan kong ipaalam sa iyo. Nakita ko ang Holy Eye Silkworm, at alam ko kung saan ito matatagpuan. Ngunit mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ibibigay ko sa iyo ang lokasyon, ngunit nasa iyo ang paghahanap nito. Kaya nga hindi ko maipapangako na makikita mo talaga ang Holy Eye Silkworm. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni Tyr, walang problema, hanggat hindi ka nagsisinungaling. Ako mismo ang magdadala ng kahihinatnan. Oo naman. Ibinuhos ni Haring Miriam si Tyr ng isa pang baso ng alak. Ito ay isang deal kung gayon. Sigurado. Pumihit sila ng baso at ininom ang natitirang alak. Naabot ang pagkakaunawaan. Matapos talunin ni Haring Miriam, sa tulong ni Tyr, ang Dark Occult, ihahayag niya ang lokasyon ng Holy Eye Silkworm. Parehong nanatili sina Tyr at Zyrus sa Madex Village sa susunod na 2 araw. Sa panahong iyon, paminsan-minsan ay pumapasok si Zyrus upang bisitahin ang Xanthus Miriam. Nagdusa siya ng matinding pinsala sa labanan sa Mossy Hill. Ngunit may kakaibang bagay na tila nag-evolve sa kanilang relasyon dahil sa kanyang mga pinsala. Alam na alam ni Tyr ang nangyayari pero pinili niyang manahimik. Ang isang babae ay minsan mahirap maintindihan. Kahit si Tyr ay naliligaw. Bumalik sa Regal Palace, si Zyrus ay isang malamig at hindi pala kaibigan na tao. Bakit niya binago ang kanyang demeanor pagdating sa Madex Village? Marahil ito ay ang kapangyarihan ng pag-ibig. Habang nag-uusap sina Zyrus at Xanthus, mas marami silang nalaman tungkol sa isa pa. Gayunpaman, ang maikling panahong ito ay hindi sapat para umunlad ang relasyon sa ibang bagay. Marahil, naramdaman nila ang koneksyon ngunit nag-aatubili na ipaalam sa ibang tao ang kanilang nararamdaman. Kung mahahanap ko ang Holy Eye Silkworm, Zyrus, babalik akong mag-isa. Bakit hindi ka manatili dito at maging nobya ng Madex Village? Gabi yun bago ang laban. Tumayo si Tyr sa mga pintuan, tumingin sa full moon, at sinabi kay Zyrus, na tumabi sa kanya. Namula si Zyrus. Anong pinagsasabi mo, Chief? Isa ako sa 18 general ng Regal Palace. Paano ako mananatili rito? Bakit hindi mo siya isama sa Regal Palace? Tama na, Chief. Namula ang mukha ni Zyrus. Sa isang maikling sandali, naramdaman niya ang pagnanais na sipain si Tyr sa bewang. Hindi ko alam na ikaw pala ay isang kasangkapan, Chief. Ako ba? Ngumiti si Tyr. Jokes aside, kapag nakilala mo ang taong mahal mo, huwag kang magpigil, bulalas ni Tyr. Marahil ay napakaraming paghihirap at kabiguan ang kanyang pinagdaanan kay Winifred Zia, ang makitang nagmamahalan ang kanyang mga nasasakupan ang nagtulak sa kanya na sabihin ang mga bagay na kanyang nabanggit. Stop kidding around, Chief. I am only friends with Xanthus, ungol ni Zyrus at tumalikod na papasok sa kwarto niya. I am going to sleep, Chief. Aatake natin si Dark Occult bukas na may mga reinforcement mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Makikilala ka ba nila, Chief? Iyon ay napaka-imposible. Sumagot si Tyr, pinatay ko ang bawat isa sa mga tauhan ni Lyra Jade noon. Sa kabila ng isang tumakas sakay ng helicopter pagkatapos kong pumatay ng Golden Swallow, hindi nila ako makikita dahil madilim doon. At saka, masyadong malaki ang Jade Royal Family para malaman ng bawat isa sa kanila ang away namin ng pamilya. Tiyak na hindi nila aasahan ang pagpapakita ko sa Northern Rafinesque. Sa palagay ko tama ka. Tumango si Zyrus. Sabi ni Tyr, nagsusuot tayo ng mga damit ng Madex bukas kung sakali. Anyway, nandito lang tayo para sa Holy Eye Silkworm. Tandaan na huwag makipag-away sa maharlikang pamilya ng Jade. Kung hindi, magdadala ito sa atin ng hindi kinakailangang problema. Naiintindihan ko, Chief. Maaga silang nagising kinabukasan. Pagkatapos magpalit sa kanilang napiling set ng Madex na damit, nag-iba ang hitsura nila. Kanina pa sinimulan ni Haring Miriam na tipunin ang kanyang mga mandirigma. Mahigit 100 lalaki ang malakas, ang kanyang mga tropa ay binubuo ng mga kabataang lalaking taga-nayon sa edad na 20 taon. Ito ang pinakamahusay sa Madex Village. Kilala bilang cream of the crop, mahusay silang lumaban at napakaraming kaalaman sa paghahagis ng kadoko. Kasabay nito, 6 sa 8 matatanda ang pumunta, sa pangunguna mismo ni Haring Miriam. Todo-todo ang ginawa ng Madex Village sa kanilang paghahanda sa labanan para sa Dark Occult. Ito ay alinman sa tagumpay o kamatayan.